Today, pag-uusapan natin yung recent statement from the HPG director kung saan sinabi niya na kailangan daw mag-secure ng proper documentation from the Department of Energy yung mga bumili ng electric vehicle, plug-in hybrid or hybrid vehicle na naisyuhan ng green plates. Ayon kasi sa EVIDA Law or the Electric Vehicle Industry Development Act, yung mga nasabi natin na types ng vehicles, sila ay exempted sa coding para nang sa ganun mas ma-encourage yung mga tao na bumili or tangkilikin yung mga nasabing types of vehicles na yon. Pero bilang mga ordinaryong mamamayan, hindi natin maiwasang mapaisip o mapatanong bakit nga ba kailangan tayo pa yung mag-secure ng proper documentation at bakit hindi na lang nila hingin yung mga listahan ng mga nasabing vehicles para nang sa ganun, pagdating sa checkpoint, alam nila kung ano nga ba yung mga EV, yung mga plug-in hybrid at yung mga hybrid at kung alin yung hindi. Alternatively, pwede na lang rin nilang tingnan yung ORCR mo para malaman nila kung anong klaseng vehicle yung dinadrive mo. Once kasi na na-register ang ating vehicle sa LTO, matatag na yan kung anong klaseng vehicle yan. Kung yan ba ay gasoline engine, kung yan ba ay diesel engine, kung yan ba ay electric vehicle, kung yan ba ay plug-in hybrid, or kung yan ba ay hybrid. Ibig sabihin, kapag nakita nila yung ORCR mo, alam na agad nila kung anong type ng vehicle yon. So balik tayo sa tanong. Bilang buyers, bilang mga customers, bakit tayo yung kailangang mag-secure ng proper documentation from the Department of Energy? At kailangan pa ba talaga nating mag-secure ng proper documentation kung sa ORCR ay naka-indicate na kung anong type ng vehicle ang meron tayo? Ayon kasi sa iba, may mga balita raw na may mga nahuhuli na diesel engine car owners or gasoline engine car owners na nilalagyan lang ng emblem na hybrid yung kanilang sasakyan para nang sa ganun ma-exempt daw sa coding. Now, ang tanong is, justification ba yung mga ganung cases para mag-implement ng isang policy na kung saan nire-require ang isang buyer na mag-secure ng additional or ng proper documentation from the DOE? Ano sa tingin niyo yung iba pang good reasons na para sa kapakanan ng marami kung bakit nasabi ni HPG Director yung ganung statement? For now, we can only just speculate the reason kung ba't niya nasabi yun. Kayo, ano sa tingin niyo?